Amen. Hallelujah. Happy Sunday, church. Ayan. Sige, why should we stand up? And let us start this day with a thankful heart, with a thanksgiving to our Lord. Amen. How many of us experience the goodness of the Lord? Amen. Amen. Kaya sa umagang ito, let us give our all, our praise to Jesus. Amen. He is good. Hallelujah. You are so good. Jesus, you are so good, so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good, so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. You're giving me eternal life, and your light to light my ways. You're giving me your spirit, and your mercy every day. Jesus, you are so Jesus, you are so good, my soul, Lord. Nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good, so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life. Mercy every day. Jesus, you are so good, so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. You are my provider. You supply my every need. Jesus, you are so good, so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. I just want
And you are great. And we are here, Lord. We are here. We remind ourselves, oh God, of all the things that you have done in our lives, oh God. And we are here. We want to lift your name on high because you are alive, oh God. You are alive in our midst, in our lives. Hallelujah. We will continue to give praise to your name, Jesus. This is our prayer in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Everybody shout, Jesus is alive. Jesus is alive. One more time. Jesus is alive. Hallelujah. Let's praise the risen God. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Hallelujah. Let's declare it. Jesus is alive. Death has lost its victory and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The love of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Jesus is alive. Death has lost its victory and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The love of God is risen. He's alive. He's alive. Early Sunday morning, just like Jesus said, He broke the curse of sin and death, and He rose up from the dead. Now we have a new beginning, and as He died, there is no ending. Hallelujah. 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 Jesus is alive. Death has lost its victory and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Early Sunday morning, just like Jesus said, He broke the curse of sin and death, and He rose up from the grave. Now we have a new beginning,
Jesus. Truly, Father God, we believe that you are alive. Hallelujah. Let's continue to give our worship to Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus, for the cross. Thank you for saving us. Thank you for the life that you've given us, Lord. Hallelujah. There is no one like you. There is no one like you, Jesus. Hallelujah. Oh God. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail piercing. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness is embrace. Worthy is the Lamb.
Jesus, because you are alive. You are risen, Father God. Hallelujah. Oh God. Hallelujah. Come on, let's sing. Hallelujah. Sing your own hallelujah to the Lord. Hallelujah, Lord, for your love. Hallelujah, for your goodness. Hallelujah, for your faithfulness, Lord. Hallelujah, for your power. To your power, Jesus. Hallelujah to your name. Because you are risen. You are alive, oh God, in our lives. In our midst right now, Jesus. Hallelujah. You see these hearts, oh God. You see these worshipers, oh God. They sing their hallelujah to your name, Jesus. Come, Lord. Hallelujah. Oh, This is our prayer, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
whatever it is, Lord, whatever this hallelujah that we are singing right now to you, Lord, this is our own prayer, oh God. This is our prayer to you, Jesus. Oh God, oh Jesus, hallelujah to your name, hallelujah, Jesus. Oh hallelujah, Jesus. Hallelujah. Truly, Father God, we thank you for your presence, O God. Salamat, Panginoon, sa presensya mo na patuloy na nararanasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy kaming nagagalak, Panginoon, whenever we remind ourselves, O God, whenever we see, O God, and we feel this love from you, Lord Jesus. Thank you, Lord, that you died for us. Thank you for the cross, oh God. Thank you for paying for all our sins, Jesus. Thank you, God. We are not deserving of that, but you gave us to us, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa bawat araw na patuloy naming nakikita at patuloy naming nararanasan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na gumagawa sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Thank you, Jesus. Truly, you are alive. You are alive in our lives, in our midst, in our hearts, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We are excited, Panginoon, sa salita mo na patuloy na sasabihin mo sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Speak to us, for your servants are listening, oh God. Hallelujah. We give you the glory, all the honor, all the adoration, and all the thanksgiving to your name. This is our prayer in Jesus' name, in Jesus' name. And all the people of God shout, hallelujah! Hallelujah! One more time. Let's give God a big hand of praise. Hallelujah! Hallelujah! Amen, amen, Jesus. Hallelujah. Wala. Ay. Amen. Magandang Patay na sa kuweba. Magandang umaga po sa ating lahat. Nag-almusal po ba ang lahat? Hindi. Yan. It's a tie. Amen. Masaya po ba tayong lahat sa oras na ito? Medyo mainit no kasi summer na. Nakapag-swimming na ba ang lahat? Di pa, no? So mag-swimming na kayo kasi summer na po, March na. Ano? Amen. Sige po, bago po tayo dumako sa Word of God, so maaga pa naman. So sino po dito ang gustong magbalik ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos sa loob ng isang linggo na nagdaan? Meron po ba na pinagpala ang Diyos? Sino po? Ay, si Utoy. Nataas sa kamay si Utoy. Sino po? Wala po? Okay, sige. Siguro nahihiya pa, pero sige po.
I encourage you po na kapag meron po kayong testimony, i-share po natin sa una. Kasi hindi po ibig sabihin na nagpapatotoo tayo ng mga blessing, alam niyo, nagyayabang tayo. Hindi po. We share the blessings para po ma-encourage or ma-bless din yung ating kapatiran. Kasi ganun po kumikilos ang Lord sa ating buhay. So, sabi nga ay dapat ipinagpapatotoo natin dahil ang Kristiyanong, Kristiyanong walang patotoo ay hindi totoo. So, totoo po ba tayo? Amen. Salamat po sa Diyos. Sige po, ang atin pong theme for month of March is the power of Christ, our resurrection. Kasi malapit na po ang Holy Week, although hindi naman natin ginugunita yung Holy Week, pero sa mga iba po, so meron pong sa March po ay di ba nandyan yung Holy Week, nandyan yung, may mga, dun po kasi sa Pampanga, pag Holy Week, may mga nagpapapako sa krus. Naalala ko daw one time naglalakad kami dun sa daan, Holy Week, ay may mga pasan-pasan yung krus na talagang tradition po nila, tapos nagpapapako talaga sila. So, wag po natin gagayahin yun. No? Gusto niyo po bang mapako sa krus? Sapat na ang ginawa ni Jesus sa krus para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Amen. So, ang atin pong verse ay medyo mahaba po siya. Okay lang po ba? Hindi naman po tayo nagmamadali. So, nandito po tayo para mag-aral ng salita ng Diyos. So, medyo mahaba po siya. So, babasahin po natin siya. Amen? So, ang verse po natin ay, ito po ay sa John, ito po yung muling nabuhay si Jesus. Nung siya po ay, kung alam niyo po ang story, si Jesus po ay napako sa krus, namatay at muling nabuhay. So, itong verse po natin ay nung nabuhay na po si Jesus Christ. So, ang sabi po sa John 3:9, so, sina Pedro at ang nasabing alagad, ito po ay si Magdalene po, ay siya po yung nauna dun sa, di ba nilibing po si Jesus dun sa tomb. So si Magdalene po, siya po ang nauna doon. Nung siya po ay pumunta doon, nakita niya po na bukas na yung libingan ni Jesus at wala na si Jesus. So ang nangyari po, si Magdalene po ay dali-dali po siyang tumakbo papunta doon sa mga alagad ni Jesus. At sinabi niya po na wala na si Jesus doon sa libingan. Ang sabi po doon, sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. So meaning dalawa po yung tumakbo. Hindi po kasi minention dito kung sino yung isa. Hindi po natin alam kung si Judas ba. Baka si Judas, no? Pero di natin alam. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Yun po yung binalot kay Jesus nung siya po ay namatay. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan. So jump po tayo sa John 20:11-18. So ito naman po yung story po ni Mary. Sabi po ay si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Pagkasabi nito, napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria, ang kausap niya ay ang hardinero, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya nilagay at kukunin ko." Verse 16, "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama
at inyong ama sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, nakita ko ang Panginoon at sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Jump po tayo sa John 20:22 to 23. Pagkatapos sila'y hiningan niya at sinabi, ito po ay yung scene na nagpakita si Jesus sa mga alagad. Ang sabi po ni Jesus, tagapin ninyo ang Espiritu Santo kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi nyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa kalakasan, sa panibagong buhay, sa mga pagpapala o God na ipinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mayamang salita, Panginoon, na aming nabasa. At dalangin ko, O Diyos, na patuloy kang kumilos sa aming puso, sa aming kaisipan, Lord, upang maunawaan namin, Panginoon, bakit ba muli kang nabuhay, O Diyos. Dalangin ko, O Diyos, that you enlarge, Lord, our capacity so we can receive more from you, Jesus. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, wag niyo po silang pansinin, may sarili po silang session. So, dito po tayo, sa unahan. Okay. So, ano nga ba yung ating matututunan doon sa muling pagkabuhay ni Jesus? So, nabasa niyo na po ba itong verse na ito sa Bible? Amen. So, may mga nakabasa po. So, ano ba yung impression? Bakit nga ba? Ano ba yung matututunan natin doon sa muling, makukuha natin doon sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ? So, meron po tayong 3 points. So, lagi naman pag nagpipreach ako, 3 points lang po tayo. Para mas madali, mas matandaan natin. Ano po? So, number 1, okay? So, Christ's resurrection, it is the power of our faith. So, in Tagalog po, ito ang kapangyarihan ng ating pananampalataya. So, dito po sa verse na ating binasa, ang unang sinabihan po ni Mary Magdalene or ni Maria Magdalena ay si Simon Pedro at yung isang alagad na si Jesus po ay nawala doon sa libingan. So siya po yung unang sinabihan. So parehas pong tumakbo. Si Simon Pedro, parehas po silang tumakbo at yung isang alagad. Hindi natin alam kung ano yung emotion nila that time kasi hindi natin alam kung meron silang kung bakit nawala si Jesus sa libingan. So sabay silang tumakbo, it's just that nauna yung isa. So siguro, love na love niya si Jesus. Pero si Peter, love na love din niya si Jesus. So nauna po yung isa, naunahan niya si Simon Pedro doon sa libingan. Pero nakita nung isang alagad, yung kayong lino. Yung kayong lino po, yun yung bumabalot kay Jesus nung siya po ay namatay. Na nandun. Pero, hindi siya pumasok. Yung isang alagad, hindi po siya pumasok. Nung dumating si Pedro po, nung dumating doon sa libingan, dire-diretso. Walang pag-aalinlangan, dire-diretso po siya. Yung isang alagad, nung nandun sa libingan, hindi siya pumasok. Pumasok lang siya nung nakita niya si Pedro na pumasok. So, ginaya niya lang si Peter. Siguro, pinapauna niya si Peter kasi baka natatakot siya. So, saka lang siya sumunod. So ano po yung matututunan natin doon sa verse na yon? So minsan po sa buhay natin bilang kahit mananampalataya ka man o hindi, kahit alam po natin na totoo ang sinasabi ng Diyos, minsan hindi tayo naniniwala. Tama po ba? Sinabi ng Diyos, totoo binasa mo na sa salita niya, pero minsan hindi ako naniniwala kasi meron kang fear, meron kang doubt sa puso natin. At minsan, kaya po ganon, kasi kulang tayo sa pananampalataya. Amen po ba? O ako lang? Kasi minsan pag nagpipray ka, Lord, alam ko gagawin mo ito, pero after prayer, teka, paano nga kaya mangyayari yun? So minsan may doubt tayo Kasi minsan nagkakaroon tayo ng lack of faith dun sa ating pinanalangin sa ating Panginoon. At saka minsan po, or madalas, saka lang tayo naniniwala kapag nakita natin siya sa buhay ng ibang tao. Tama po ba? For example, Lord, gusto ko po, alam ko na pagpapalain mo ako, pero saka ka lang maniniwala kapag nakita mo dun sa
ibang tao na pinagpapala siya. So saka ka maniniwala na, ay kaya akong pagpalain ng Diyos. So meron po ba tayong ganun minsan sa buhay natin na saka lang natin napapatunayan sa sarili natin na totoo ang sinasabi ng Diyos pag nakita natin sa ibang tao. Which is totoo naman kasi 'di ba sabi, bilang Kristiyano, binabasa natin yung buhay ng iba. So nakikita natin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay nila. At and then dahil doon sa hindi tayo naniniwala or kulang tayo sa pananampalataya, most of the time nadidelay yung miracles sa buhay natin bilang Kristiyano. So yung God's resurrection po, it is the power of our faith and trust in God's promises even we face with uncertainty or obstacle. So kahit po tayo ay nakakaranas ng pagsubok, naalala ko nung ano kasi kami kahapon, women's, young moms and wives gathering. So kung may women's gathering, may young moms din po. Ang dami namin. Alam nyo ba? 4 kami kahapon. Pero masaya. So nagkaroon po kami ng testimony doon, and then syempre, yung mga pinag-uusapan ay yung mga struggles at saka mga obstacle. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, still, na-overcome natin yung mga ganong pagsubok. Amen po ba? Kasi minsan, ang motto po natin, lalo na sa mundo, di ba ang motto natin is, to see is to believe. Saka lang ako maniniwala pag nakita ko. Amen? Ako lang ba? Kasi bakit ka maniniwala, hindi mo pa nga nakikita. Pero tayo bilang Kristiyano, maniwala muna tayo bago natin makita. Amen? Kailangan natin ng pananampalataya sa ating Panginoon para makita natin yung miracle na kaya niyang gawin sa ating buhay. Bakit? Kasi meron tayong pananampalataya. So ang faith po, ang pananampalataya ay pinapadali ang ating buhay. Naniniwala po ba kayo? Hindi. Faith simplifies our life. Bakit po? Kapag ikaw ay, stress ka, hindi mo na alam yung gagawin mo. Dahil may faith ka, alam mong tutulungan ka ng Diyos. So, madali ang buhay kasi alam mo, may tutulong sa'yo. Amen? Kapag ikaw po ay, may karamdaman ka, pero dahil may pananampalataya ka, naniniwala ka, na pagagalingin ka ng Diyos. So, ibig sabihin, gagaan yung pakiramdam mo. Kasi pagagalingin ka ng Panginoon. So, ang faith po, minsan sinasabi ng tao, ang hirap manampalataya. Pero, in reality, ang pananampalataya po, pinapadali nito ang buhay natin bilang Kristiyano. Amen. Gising pa po ba ang lahat? Amen. Talaga namang gising pa ang lahat. Mamaya na tayo mag-SM. Ano po? Alam natin na tutulungan tayo ng Panginoon. So, ang faith po ay kasing halaga ng hangin na ating, hinihinga? Nilalanghap? Nilalanghap. Sige nga po, inhale. Exhale. Mabango ba? So, kung walang hangin, mamatay tayo. Ganon din po ang pananampalataya. Kung yung hangin po, it nourishes our body, yung faith po, it nourishes our heart and our soul. Ito po ang, ano bang nourishes? Ang nagpapalakas sa ating soul and a heart. So, ganun po ka-importante ang faith. Lagi niyong tatandaan, ang pananampalataya po ay kasing halaga ng hangin na ating hininga. So, ibig sabihin, dapat lagi tayong may pananampalataya. Kasi kung wala tayong pananampalataya, mamamatay tayo bilang isang Kristiyano. Amen. Buhay pa po ba ang lahat? Ibig sabihin, meron tayong pananampalataya. Amen. But the sad things po, merong syempre, minsan, hindi naman maiiwasan sa ating buhay Kristiyano, minsan nawawalan tayo ng pananampalataya kapag yung plano natin ay hindi nangyayari according sa gusto natin. Amen? Ang tagal mong pinag-pray, ilang taon, pinag-fasting, pero hindi nangyayari. So minsan, nawawalan tayo ng pananampalataya. So yun po ay, bilang isang tao, nawawalan tayo ng pananampalataya. So kapag yung isang bagay ay tama ba? Saliwa, sa ating gusto,
nawawalan tayo ng pananampalataya. Siyempre, sino ba namang ayaw matupad yung kagustuhan niya? Amen? Sino pa namang ayaw mangyari yung pinapanalangin niya? Pero dahil hindi siya according dun sa ating kagustuhan, minsan, nalulungkot tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, nawawalan tayo ng pananampalataya. If meron tayong failure, so nawawalan tayo ng pananampalataya. So yung dating ka-faith ka sa Lord. Amen? Dating ka-faith ka sa Lord, pero dahil may failure, nawawalan tayo ng pananampalataya. So lagi natin tatandaan, ang pananampalataya ay kasing halaga ng hangin na ating hinihinga. Yan. Amen. So what faith can do? Yan, sige. Mayroong ano din sa ilalim. What faith can do? Ano po ba ang kayang gawin ng pananampalataya? So faith can move mountains. Kayang paggalawin ng pananampalataya. Hindi po ito literal na mountain talaga, kundi yung mga, ano ba yung mga bundok sa ating buhay? Problema, pantuition, pangkain, ano pa? Yung kapitbahay mong nakakaiyamot. So faith can move mountains. Kayang paggalawin ng pananampalataya yung mga bundok sa ating buhay. It can heal. Okay, yung faith, kaya niyang magpagaling. 'Di ba? Minsan hindi na tayo pumupunta sa doktor eh. Faith lang, okay na, gagaling na ako. Hindi na tayo pumupunta sa doktor minsan. It can give peace. Pwede tayong bigyan ng kapayapaan. It can make impossible things to possible. Sabihin nga po natin, all things are possible with God. Mas malakas pa, parang wala kayong pananampalataya. 1, 2, 3, go! Yon, all things are possible with God. Kapag mayroon kang pananampalataya, lahat ng bagay ay posible sa ating Diyos. Amen. Kasi minsan, kapag ang human reaction natin, kapag imposible yung isang bagay, so meron tayong doubt. And sometimes, we try to quit dahil dun sa impossible things na yon. So sabi ng doktor, walang cure sa sakit mo, pero dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. When we are faithless, still God is faithful. Amen? When we are faithless, still God is faithful. And ang faithfulness po ng Diyos ay hindi nakabase sa kung ano ang ginagawa mo. Ito po ay nakabase kung sino siya mismo. Amen? Yun po ay nakabase kung sino ba ang Panginoon. Doon po nakabase ang faithfulness ng ating Panginoon. At ang Diyos po ay totoo. Amen? Jesus is alive. Si Jesus po ay namatay, muling nabuhay, at kailanman ay hindi siya mamamatay. So sa March, kailan ba Holy Week? Yun. Di ba meron may sinaselebrate na yun ba yung Black Saturday yun? Pero si Jesus po, hindi na po siya mamamatay. Siya po ay buhay noon, ngayon, at magpakailanman. At sa buhay natin bilang Kristiyano, si Jesus po ay buhay. Amen? Okay. And posible po lahat ng bagay pagdating sa ating Panginoon. So kaya po tayong iahon ng Diyos dun sa mga imposibleng bagay, kaya niyang gawing posible. Kahit gaano kahirap yan, kaya yang gawing posible ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Matthew 21:22, anumang hingin nyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Naniniwala po ba tayo? Meron po ba tayong pinagpe-pray sa ating Diyos? Kung tayo ay naniniwala, ang Diyos na nagsabi, anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin nyo kung naniniwala kayo. Siyempre, kailangan manalangin tayo. Hindi tayo hingi ng hingi sa Diyos na, Lord, pahingi nito, pahingi niyan. Dapat nananalangin tayo sa ating Panginoon. Ang sabi pa po sa Luke 1:37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen. Walang imposible sa ating Panginoon. Walang bagay na hindi niya kayang gawin sa buhay natin. Amen? Amen. Walang anumang bagay
ang makahadlang sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen. Ang resurrection ni Jesus, it is the power of our faith. Ito po ay kapangyarihan ng ating pananampalataya. So, lagi po natin yung tatandaan. Okay, number 2. Christ's resurrection, it offers forgiveness sins and reconciliation. So, sabi po dun sa verse natin, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan, ay pinatawad na ang mga iyon, subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. So sabi po sa 2 Corinthians 5:18-19, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. So dito, ang sabi po dito, hindi binibilang ng Lord ang ating mga kasalanan. Amen? When Jesus died on the cross, tayo po ay ligtas. Sapat na po ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Walang sino man, walang anuman ang makakapantay sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. At walang anumang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng ating Diyos. At walang sino man ang pinagkaitan ng kaligtasan. Lahat po, ang salvation po ay free. At ito po ay ibinigay ng Diyos sa ating lahat. So, hindi po natin pwedeng sabihin na, ay, hindi ka ligtas. Kasi, syempre, kailangan nating ipakilala sa kanila si Jesus at tanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pero ang salvation po, ito po ay para sa lahat. Nang mamatay si Jesus sa krus, tayo po ay na-reconcile with God. Kasi nung, di ba po, nung nagkasala si Adan at si Eva, di ba, ang unang plano po talaga ng Diyos sa atin ay maka-fellowship niya. So, meron po tayong direct contact sa ating Panginoon that time. Pero dahil nagkasala po ang tao, na-separate po tayo, so hindi po tayo makakalapit sa ating Panginoon. Pero dahil po sa pagkamatay ng ating Diyos, tayo po ay na-reconcile sa ating Panginoon. Nag-reconcile po tayo with God at malaya po tayong makalapit sa Diyos. Sa panahon ngayon, di ba? Malaya na tayong makalapit sa ating Panginoon. Pero dati, hindi. Kasi nga, nagkasala ang tao. Pero dahil sa ginawa ng Diyos, tayo ay malayang makakalapit sa Kanya. At dahil tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon, dapat po, ibigay din natin yung pagpapatawad sa ibang tao. Amen? Pinatawad tayo ng Diyos, dapat, ibigay din natin yung pagpapatawad sa ibang tao. Ang sabi po sa Ephesians 4:31-32, alisin na ninyo ang lahat, basahin niyo po ha, medyo mabigat. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Sino pong may sama ng loob sa oras na ito? Ang sabi po ng Lord, alisin niyo na ang lahat ng sama ng loob, puot, at galit. Amen? Magagalitin lang tayo pero hindi tayo nagtatanim ng galit. Huwag na kayong mambubulyaw. Mambubulyaw ay maninigaw. Natatawa kayo, naninigaw po ba? Sa Batanggenyo kasi naalala ko, ang impression kasi ng iba sa Batanggenyo, lalo na ako sa office, yung, hindi mo kasi maiiwasan na yung nasa sigaw ka, pero hindi ka galit. Kasi normal yan sa Batangas nga, magkaharap lang kayo, nagsisigawan pa kayo So akala nila, galit ka, pero in reality, ganun talaga yung ating punto sa Batanggenyo. Pero sabi dito, huwag na kayong mambubulyaw. Amen. Sa mga asawa, huwag tayong mambubulyaw ng asawa natin. Pero wala pong ganun sa Gia. Amen. Walang ganun. Love natin ang mga asawa natin. Manlalait, yan, manlalait. Manlalait, nakita mo lang na, kasamagan naman babae noon. Huwag tayo manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Amen? So, hindi naman natin naiiwasan yun. Pero, we have to practice yung sinasabi dito sa Bible. Sa halip,
maging mabait kayo. Ayan, mabait. At maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So, kailangan magpatawad tayo kung paano tayo pinatawad ng ating Diyos. You must forgive as God forgave you. If bitter tayo, hindi tayo better. No, kung meron tayong bitterness, hindi tayo better. So kung ayaw nating magpatawad, ang sabi po sa salita ng Diyos, kaaway natin ang Panginoon. Kung hindi tayo marunong magpatawad. So ang sabi po sa Colossians 3:13, magpasensya kayo, magpasensya. Ang hirap magpasensya sa mga panahong ito. Ano po? Oo nga daw. Ang hirap magpasensya. Sino pong nahirapan sa magpasensya? Ako nahirapan ako magpasensya talaga eh. Pero you have to practice the fruit of the Holy Spirit eh. Parang kapag nagalit ka, syempre may conviction. Hingi ka ng tawad sa Lord, sorry po talaga. So magpasensya kayo sa isa't isa. Kahit hindi ka pasensya, lalo na sa mga, alam ko yung mga nanay na may mga maliliit na bata. Pag may mga makukulit na yan, magpasensya tayo sa mga maliliit na bata. Yeah. So magpasensya po tayo. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So patawarin po natin ang mga nagkasala sa atin. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Amen? Sinong hindi nagkakamali? Siya, wala. So lahat po ay nagkakamali. So, wala po tayong karapatan para hindi magpatawad. Kasi nagkakamali din tayo bilang tao eh. So wala tayong karapatan para hindi patawarin yung kapwa natin. So sino tayo para hindi patawarin ang ating kapwa kung tayo nga ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan? Amen? Amen? Amen. So magpatawad po tayo. Alam niyo po, kapag po tayo ay nagpapatawad, bumababa po yung ating high blood. High blood? Yung blood pressure. Kapag nagpapatawad tayo, bumababa yung blood pressure, nagkakaroon tayo ng magandang mental health, tumataas yung self-confidence natin, nawawalan tayo ng stress. So, ang dami pong benefits na hinahabol natin sa gamot, pero makukuha natin siya sa pagpapatawad. Amen. Bili ka ng bili ng pang-maintenance mo, pero kung magpapatawad ka, di ba pag may kagalit ka, ayaw mong makita. Totoo ba? Hindi naman yung galit agad, pag meron kang kasamaan ng loob, di ba, halimbawa sa mag-asawa, sino bang may kwento nun? Yung kwento nung homes gathering, yung kwento ni Kuya NG, na pag may tampuhan daw sila ni Ate Ses, hindi sila magpanagpo sa bahay. So kung si Ate Ses ay nasa kusina, si Kuya NG ay nasa kwarto. Kasi ayaw mong makita yung kasamaan mo ng loob. So, ang hirap nun na doon ka dadaan sa may Ayala, pero dahil makakasalubong mo yung kasamaan mo ng loob, doon ka na lang, iikot ka na lang para hindi mo siya makasalubong. So, merong stress, merong hirap sa atin kung hindi tayo nagpapatawad. And ang sabi po sa Matthew 18:21-23, ayan, so ito po yung lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. So ano yun? 7 times 77. So, you can do the math. Hindi ko alam kung anong result. 490? Tama ba? Tama ba, Hermie? 490. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol ipapanaw to. So, alam naman po natin kung paano magpatawad. Amen po ba? Alam naman natin na kailangan magpatawad, ito yung turo ng Panginoon. Alam natin kung alam natin kung ano yung pagpapatawad. Pero ang problema, paano? Alam natin na dapat magpatawad, pero paano nga ba magpatawad? Ang sabi po dito,
ilang beses tayo magpatawad. Hindi po ibig sabihin na, parang ano lang po kayo ito eh. Hindi po, nung ni-research ko po, yung 7 times 77, hindi talaga yun yung literal na, yung count lang na yun kadapat magpatawad. Kundi dapat, unlimited yung pagpapatawad natin. So parang meron siyang culture ata sa Jews na gano'n na, dapat unli yung pagpapatawad natin. Nagkasala sa'yo, patawarin mo. Dahil ganun ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. So we must forgive from the heart. Amen? Dapat bukal sa puso natin yung pagpapatawad. So, alam niyo po ba yung story nung nagpatawad sa pagkakautang? Yun po ay nasa Matthew din. Sa Matthew 18:32-35. So, meron pong hari, just to give you background. So, meron pong hari na merong may pagkakautang sa kanya. Ang utang po ata ay 1,000. Yan. Tapos, pinatawag niya yon, and then, lumuhod yung may utang sa kanya at sabi niya, patawarin niyo po ako sa aking pagkakautang. So, ang ginawa, pinatawad siya ng hari. Now, nung naglalakad na yung lalaki na pinatawad ng hari, nakasalubong naman niya yung may utang sa kanya na 500 lang. Siningil niya yung lalaki at nagmakaawa yung lalaki, binugbog pa nga niya, nagmakaawa yung lalaki, pero hindi niya pinatawad. Ngayon, naalaman ng hari na gano'n yung ginawa niya, pinatawag niya yung nagkautang sa kanya at sabi niya, ang term ba doon ay parang masama siya kasi hindi niya pinatawad. Pinatawad nga siya nung hari, pero hindi niya pinatawad yung nagkakautang sa kanya. So, ibig sabihin, kung pinatawad tayo ng Diyos, patawarin natin yung mga nagkasala sa atin. Patawarin natin yung mga may utang sa atin. Pero syempre, pababayaran niyo yung utang. Pero patawarin natin yung mga may utang sa atin. Hindi lang literal na pera, kundi yung mga nagkasala sa atin. Ganun po ang pagpapatawad na nais ng Panginoon na ating gawin sa ating kapwa. So ang forgiveness po, it is not an emotion. It is a decision. Amen? Hindi yung dahil feel ko lang na patawarin ka, kaya kita patatawarin. It is a decision. Kailangan mag-decide po tayo na magpatawad. So, hindi po totoo, ewan ko kung naniniwala kayo, pero hindi totoo yung forgive and forget. Tama ba? Yun kasi motto eh. Let us forgive and forget. Hindi totoo kasi, yung bang nagkasala sa'yo dati, di ba tanda mo pa yung kasalanan niya? We can forgive, but we cannot forget. Amen. Sa mag-asawa, di ba pag nag-aaway kayo, noon nga tanda ko pa ito ang ginawa mo sa akin. Diba? Binabalik natin, nagiging tayo, best in history. Amen? Best in history, kapag meron tayong kaaway natin, binabalik natin yung nakaraan. Tanda ko pa ako'y ginanto mo, talagang, tanda nyo pa ba yung nagkasala sa inyo? Kung anong ginawa? Amen? Amen daw. Tanda pa natin kung sino yung nagkasala. Forgive and forgive. Okay, forgive. Pero yung forget, hindi siya totoo. Kasi hindi naman natin nakakalimutan. Unless magka-amnesia tayo. But, you really cannot forget. But what you can do, change the way you remember it. Hindi mo kayang kalimutan yung kasalanan sa'yo ng tao, pero ang gawin mo, i-change mo yung way kung paano mo siya maalala. Do not focus dun sa pain na dinulot sa'yo nung tao na yon. But focus dun sa purpose ng Lord kung bakit mo naranasan yung pain na yon. At dahil dun, hindi ka na magagalit dun sa tao. Although hindi mo nakalimutan yung kasalanan niya sa'yo, pero dahil binago mo yung thinking mo na may purpose tong pain na to kung bakit ito nangyari sa akin. So do not focus on the pain, but focus dun sa purpose ng Lord, dun sa pain na ating naranasan. Amen! So pinatawad na po ba natin yung mga nagkasala sa atin? Parang hindi pa. Amen! Amen, So hindi natin makakalimutan, pero pinatawad na natin sila. Amen. So number 3 po, ayan, malapit na tayo matapos. So number 3, Christ's resurrection, it is the fulfillment of His
promises. Amen. It is the fulfillment. Ito ang katugunan or katuparan ng pangako ng Diyos sa ating buhay. Dito po sa verse na to ay muli nagpakita si Jesus kay Mary Magdalene kasi hinahanap siya kung nasaan siya. And then kung babasahin po natin yung stories, yung Bible, yung verses sa Bible, yung book sa Bible about dun sa malapit nang mamatay si Jesus. Kumbaga nandun na siya, I think sa Luke ata yun, yung mamamatay na si Jesus. Madaming beses pong sinabi ni Jesus na siya ay mamamatay, ngunit siya ay mabubuhay muli. Pero hindi pa siya ganun na-absorb ng mga alagad. So madaming beses, ibabasahin niyo po yung New Testament, yung mga unang aklat po. Maraming beses sinabi doon ni Jesus na siya ay mabubuhay muli. Siya ay mamamatay, pero siya ay mabubuhay muli. Ang pagkabuhay po ni Jesus ay katugunan sa kanyang pangako. Kasi sinabi niya doon, mamamatay ako, pero mabubuhay muli. Pero dito sa verse na to, nabuhay siya muli. So yung pagkabuhay niya, yun po ay katugunan ng pangako ni Jesus doon sa mga alagad. Ang tanong, ano po ba ang pangako sa atin ng Diyos? Personally, ano po ba ang pangako sa atin ng Panginoon? Nung namatay po si Jesus sa krus, tinupad niya po yung kanyang pangako. Ano po yun? Kagalingan, kapayapaan, kasaganaan, at marami pa pong iba. Amen? Kung may sakit tayo, alalahanin natin na tinupad na ng Diyos, tinubos na ng Diyos sa krus yung sakit na yon. So maniwala po tayo na pagagalingin tayo ng Panginoon. Ang Diyos po ay tumutupad sa kanyang pangako. Hindi po siya kagaya ng tao na, halimbawa sa mga nanliligaw, susungkitin ko ang bituin sa langit, mapasagot lang kita. Sino ganun bang kayang sumungkit ng bituin sa langit, di ba? So, ang Diyos po ay tumutupad sa kanyang pangako. Hindi po kagaya ng tao na nagbe-break ng promises. So, kahit sa tingin natin na ang tagal, tingin natin imposible, so bakit parang walang ginagawa ang Diyos sa buhay natin? So, nagkakamali po tayo kasi kapag ipinangako po sa atin ng Diyos, ay ibibigay niya po. Walang pangako na hindi tinupad ang Panginoon. Meron bang pangako, although hindi mo pa nakukuha ngayon, pero tutuparin niya ng Diyos kung clear sa'yo na ipinangako talaga siya ng ating Panginoon. At dito po, tinupad ng Lord ang kanyang pangako na siya po ay mabubuhay muli. Amen? Ang sabi po sa 2 Corinthians 1:20, sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, masasabi natin na tapat ang Diyos, at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Amen. So wala ni isang pangako na hindi tinupad ang ating Panginoon. Kapag nagsalita ang Diyos, we have the assurance na tutuparin ito ng ating Panginoon. So if you don't give up and seek Him, alam natin na mangyayari yung pangako ng Diyos sa ating buhay. So sa mundo po kasi, syempre bilang tao, mas madali sa atin na wag na lang umasa kaysa ma-disappoint. 'Di ba? Minsan, hindi na lang ako aasa kasi para hindi ako ma-disappoint. Kasi baka hindi mangyari. Amen. Minsan ganon na para wala kang tawag dito, wala kang stress na hindi na lang ako aasa, hindi naman, para if ever na mangyari, thank you Lord. Pero kung hindi, at least hindi ako na-disappoint, hindi ako nasaktan. Yan, kasi takot tayong masaktan minsan So may mga disappointment. Tapos minsan ang thinking natin yon. Pero alam ng Lord yung ginagawa niya. So magtiwala lang tayo sa plano ng Diyos sa ating buhay, sa kanyang pangako. And then minsan, nagpe-pray ka sa Lord ng Lord, gusto ko po ng, ano bang gusto natin? Gusto ko po ng bagong sasakyan. Tapos, nakita mo, yung kapitbahay mo, may bagong sasakyan. Tapos ikaw wala. Tapos minsan magdadabog ka sa Lord, bakit siya meron, tapos ako wala?
Di ba ganun minsan? Minsan kino-compare natin yung sarili natin sa iba eh. Pero take note, malapit na yung blessing mo. Bakit? Kasi andun na siya sa kapitbahay eh. So ikaw na yung sunod. Eh paano kung tumigil ka? Eh di hindi nakadating sa'yo. So ibig sabihin, malapit na. Malapit na yung blessing. Kung nangyayari siya sa ibang tao, at same kayo ng pinapanalangin, malapit na yun kasi malay mo, mas urgent yung sa kanya. Hindi natin alam. Kaya wala pa sa'yo, kaya delay pa, kasi mas urgent yung sa kapitbahay mo. Baka kailangan na talaga, Rico, baka kailangan na talaga nila ng sasakyan, hindi natin alam. So, wag tayong tumigil sa pananampalataya, wag tayong tumigil kasi ang pangako ng Diyos ay tapat. Kung nandun na siya sa kapitbahay, next ka na. Unless meron ka pang isang kapitbahay. So, next ka na. Ano? So, wag tayong tumigil. Do not give up. Kasi kapag tumigil ka sa pananalangin, sa pananampalataya, eh, mali mo next ka na-delay yung, hindi mo natanggap yung blessing. Amen? Amen. So, ano po ba ang pangako ng Diyos sa atin, ng Panginoon, na yung meron sa ating pangako ang Panginoon? So, panghawakan po natin yan. Amen? We have to trust yung faithfulness, yung promise ng Lord sa ating buhay. And syempre, yung hinihingi mo sa Lord, dapat naka-align yan sa kanyang salita. Baka naman kasi hindi, kaya hindi mo nare-receive. So, dapat we have to assess yung ano ba yung hinihingi ko sa Lord. Ito ba ay naka-align sa kanyang salita? Kasi kung hindi mo talaga marireceive yan. Kasi it's against the word of God. Pero kung ito ay naka-align sa salita ng Diyos, for sure marireceive natin yung blessing na yon. Amen? Handa na po ba tayong ma-receive ang promise ng Lord sa ating buhay? Amen? Huwag tayong sumuko, kapatid. Kahit gaano katagal, ilang taon, huwag tayong sumuko. Samahan natin ng panalangin, samahan natin ng fasting, samahan natin ng pagbabasa ng salita ng ating Panginoon at ng paglilingkod sa ating Diyos. Amen. Kasi hingi ka nga ng hingi sa Lord. Hindi ka naman nagsisimba. Diba? Ang unfair sa Lord yun na hingi ka ng hingi sa akin, pero ano bang binibigay mo sa akin? Yung pagbabasa pa nga lang ng Bible, hindi mo na magawa. Tapos hingi ka palang hingi sa Lord. Ang unfair naman nun. Ano? So, let's be fair sa Lord. Siyempre, ang Diyos naman ay mahabagin at ibibigay talaga yung mapagpapalangan. Pero siyempre, kailangan may gawin din tayo. Diba? Faith requires action. Amen? Amen. So, yan. Tapos na po tayo. Diba? Ang bilis natin. So, Christ's resurrection, it is the power of our faith. It offers forgiveness for sins and reconciliation. It is the fulfillment of His promises. Amen? Sige nga, basahin po natin. It is the power of our faith. Amen. Ang sabi po sa John 11:25-26, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Naniniwala po ba tayo sa sinasabi ng Diyos? Naniniwala po ba tayo sa sinasabi sa atin ng ating Panginoon? Ang Diyos po ay buhay. Amen! Sabihin nga po natin, Jesus is alive. At anumang pangako ng Diyos sa ating buhay ay tutuparin niya dahil siya ay muling nabuhay. Siya ay namatay, muling nabuhay para tugunin yung ating mga pangangailangan, yung pangako niya sa atin. Huwag po tayong sumuko sa ating pananampalataya kasi kung sa totoo lang, pahirap ng pahirap, di ba? Pasama ng pasama ang mundo. Naalala ko nung ma-share ko lang, yan, last na naman. So, wag tayong sumuko sa pananampalataya natin kasi malapit na pong dumating ang Diyos. Naalala ko yung pinanood namin ng asawa ko napanood nyo ba yun? Panoodin nyo, ang ganda. Ano yun? Ano nga yun?
left behind. Di ba may left behind yung una, yung rapture. May pangalawa po kasi yun, kung napanood nyo na, left behind, the rise of the Antichrist. So doon po ay, pinakita po doon yung pag-rise ng Antichrist, yung beast, yung mark, yung gano'n. And doon po ay may mga Kristiyanong naiwan. May isang pastor doon na naiwan. Yung simbahan po doon ay wala ng tao. Meron po dong pastor na naiwan. Tapos, ang sabi ng mga tao, syempre hindi nila alam yung katotohanan. Kasi yung isang lalaki po na naiwan, na-rapture yung kanyang asawa at yung anak niya. That time po, nung nandun pa yung kanyang asawa, sinishare niya ng gospel yung lalaki about the rapture. Tapos nung biglang nawala yung asawa niya, doon niya na-realize na ito yung sinishare sa akin ng asawa ko. Ang ginawa niya, pumunta siya ng church. Doon sa pinag-church siya nung asawa niya. Sobrang gulo ng Diyos. Tapos may nakita siyang dugo, nakita niya yung pastor, duguan. Tapos tinanong niya, sabi niya, ano ba itong nangyayari sa mundo? Bakit ang daming nawala? So ang sabi po kasi ng mga scientists, ano yan, alien, mga ganun. Yung mga sinasabi. Tapos sabi niya, in-explain niya yung rapture dun sa lalaki, dun sa nagtatanong. And then ang sabi ng lalaki, ba't ka nandito? Sabi niya dun sa pastor, ba't ka naiwan? Sabi niya, I preach the gospel but I do not believe it. Pinipreach ko yung gospel sa simbahan, pero personally, hindi ako naniniwala. Kaya siya naiwan. Amen. So, wag po nating hayaan na sama-sama tayo sa langit. Pagdating ng Diyos, dapat sama-sama tayo. Sabi pa nga niya doon, I am one of the false teachers written in the Bible. Diba, inapin nung ang dahilan pa nga niya nung una nagpaiwan talaga ako kasi may mga Kristiyanong maiiwan para ma-sharean ko ng gospel. Yun yung dahilan niya nung una. Pero, inamin din niya na nagpipreach ako ng Word of God pero hindi ako naniniwala. So tayo po, I just want to remind everyone, let us read the Word of God. Amen? Lagi namin ito sinasabi sa CMA, mahalaga na nagbabasa tayo ng Biblia. Kasi dadating yung panahon, wala nang application sa wala nang Bible, hindi na natin makikita sa internet yan. Amen? Pero dahil alam natin ang salita ng Diyos, pangahawakan natin yun. Pero syempre, na-rapture na tayo nun. So, lagi niyong isipin, para hindi tayo magkasala, isipin niyo lagi magra-rapture na ngayon. Lagi yung thinking natin dapat bilang isang Kristiyano. Kasi minsan kapag ako nagagalit ako, teka, baka mag-rapture na, maiwan ako. Amen. So, let us think about that. Kasi ang Lord ay malapit na pong dumating. Kasi yung nangyayari sa mundo, pasama na ng basama at makikita natin na it is written in the Bible. At ang pangako ng Diyos, dahil siya ay muling nabuhay, ang pangako ng Diyos, siya ay muling babalik at tayo ang kanyang susunduin. So wag nating hayaan na maranasan natin yung 7 years of tribulation. Napakahirap nun. 7 years ng paghihirap dito, na pinapersecute, pinapahirapan yung mga Kristiyano. Siyempre, ayaw mo naman na maging against sa salita ng Diyos. So wag nating pangarapin na, wag nating hayaan na mangyari yon. Okay? Amen po ba? So walang maiiwan sa atin. Sama-sama tayo sa langit. Amen? Dahil ito ang katugunan, ang katuparan ng pangako ng Diyos at dahilan kung bakit siya muling nabuhay. Amen. Sige po, tayo po ay tumayong lahat at patuloy po nating purihin, awitan ang ating Diyos na buhay. Napakasarap umawit sa Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Awitin po natin yung Worthy is the Lamb, yung kinanta po natin kanina. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name, O God. Patuloy, O Diyos, na we acknowledge, Panginoon, that we are nothing, Lord, apart from you, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong
sa kaligtasan, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay muling nabuhay, dahil ito ay katugunan, Panginoon, sa iyong pangako, sa iyong plano, Panginoon, sa amin bilang iyong mga anak, O God. Hallelujah, Jesus. Thank you for the cross, Lord. Jesus. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worth is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crown. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? Hallelujah. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love. Oh, thank you, Jesus. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. What is the Lamb seated on the throne? Crown you down with many crown. You reign
Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. We glorify your name, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkamatay sa krus, O God, na kami ay naligtas, Panginoon. Salamat, O Lord, sa kagalingan, Panginoon. Salamat, O God, sa kapayapaan, sa kasaganaan, Panginoon. Nakaloob mo po sa iyong mga anak, O God. Patawarin mo kami, Lord, sa lahat ng kasalanan na aming nagawa, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon, at maging karapat-dapat sa iyo, O God. Dalangin ko, O Diyos, ano man ang pangangailangan, Panginoon, ng aking mga kapatid sa oras na ito. Lord God, ikaw ay tapat, Panginoon, sa iyong pangako, Panginoon. Kami ay nananampalataya, Panginoon, na ibibigay mo sa amin, Lord, lahat ng desires ng aming puso na naaayon sa iyong salita, Panginoon. Let your will be done, Lord, sa aming buhay, Panginoon. Ano man ang aming pangangailangan, financially, Panginoon. Walang anak mo, Lord, ang naghihirap, O God. We are blessed, Lord, financially, Panginoon, and we rebuke, Panginoon, ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming finances, O God. Alam ko, Panginoon, na ikaw ay mayawang Diyos, Panginoon, at kaming mga anak mo, Panginoon, ay iyong pagpapalain, O God. We also pray, Panginoon, sino man po, Panginoon, ang merong karamdaman sa oras na ito, we rebuke, Lord, all kinds of sicknesses, O Lord, sa aming buhay, O God. Walang anumang karamdaman, Panginoon, ang makakatalo, Panginoon, sa amin, O God, dahil kami, Panginoon, ay iyong pinagaling na, Panginoon. We are healed, Lord. By your stripes, O God, we are healed, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan, O Lord. Salamat sa kapayapaan, Panginoon. We pray, Lord, also, Lord, lahat ng stress, Panginoon, whatever mental issues that we have, Panginoon, lahat ng troubles, Lord, patuloy namin itong itinataas sa iyo, Panginoon. Winawasak namin ito sa pangalan ni Jesus, O God. Salamat, Lord, sa iyong muling pagkabuhay, Panginoon. At patuloy namin pangahawakan, O God, ang iyong muling pagdating, Panginoon, na kami makakasama mo dyan sa langit, O God. Patuloy mo, Panginoon, kaming patatagin sa aming pananampalataya, Lord. Isulat mo ang aming pangalan, Panginoon, sa aklat ng buhay, O God. At masumpungan mo kami, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Panginoon, dito sa lupa. Salamat, O God. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak, ang iyong salita na aming narinig, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Amen. Sige po, makakaupo na po ang lahat. At tayo po ay dadako sa ating tithes and offering. Itaas po natin ang ating mga ikapo. At ihandog po natin ito sa Diyos with a cheerful heart. Amen? Dapat po tayo ay may galak sa pagbibigay. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa iyong pagpapalas, Panginoon, sa aming mga kabuhayan, sa aming mga trabaho, Panginoon. Salamat, O God, that you continually supply, Lord, sustain, Panginoon, lahat ng aming pangangailangan, O God. Salamat, Lord, sa katapatan ng puso, sa pagbibigay, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, ang mga tithes and offering na to, Panginoon, na inihahandog namin sa iyo, Panginoon, ay patuloy na magamit sa iyong kaharian, Panginoon. Pagpalain mo ang aking mga kapatid, O God, sa kanilang pagbibigay. Continue, Panginoon, to bless, Lord, their jobs, Lord, their businesses, Panginoon, whatever it is, Panginoon, na source of income nila, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Salamat po, O God. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa gawain ng Diyos, kung nais mong ika'y pagpating lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsabay, papupuri. Amen. Purihin po ang Diyos. Amen. Gising pa ba ang lahat? Announcement po tayo. Okay, church announcement po. School of Workers, meron po tayong show ngayong araw, March 10. Dito po sa main, 10 a.m. to 12 noon. So lahat po ng estudyante ay mag-i-stay po para po sa ating show.
Okay, dance and music lesson, kids and youth, March 16. So, continue po yan sa March 16. However, just to announce po, hindi na po kami nag-accept ng enrollees for first batch. Kasi po yung mga tinuturuan po dito ay nakakatugtog na po sila. So, kung meron pong gustong magpa-enroll ulit for the second batch, i-announce na lang po namin. Pero possible po ay sa April na po siya. So, meron po kasing sem break ang mga nag-aaral ng music and dance. So, just to, madami pong nag-aaral. Nakakatuwa po yung mga nag-aaral ng mga music, ng instrument at saka ng dance. So, abangan nyo po sa Sunday, mag-i-special number po sila. Amen. Next po ay Women's Fellowship, March 16, Gia Santita, 9 a.m. to 12 noon. Youth Gathering po, March 31, ito po ay 5th Sunday, so may 5th Sunday po kasi. So sa Gia Main, dito po, 10 a.m. to 2 p.m. Yun po ang ating, meron pa daw po. Sa mga nanay po, dito po yung meeting place, 8 o'clock po, aalis na. May jeep po ni Ate Giselle. Yung po mga nanay na pupunta ng Santita, dito po ang meeting place natin dyan sa may tapat ng So, before 8, dapat po narito na para pag alis po natin, exactly 8 po. Sige po, salamat po. Sige po. Bawal po ang malate. Amen. Sige po. Tayo po ay tumayo at for the benediction po. Itaas po natin ang ating kamay at patuloy po tayong dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon at ingatan, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan. Now, I release the shalom blessing of our Lord Jesus Christ to you and your family members. I declare and decree in the name of Jesus, nothing missing, nothing lacking, nothing broken, with greater wealth and greater health be upon us. In Jesus' mighty name, pray. Amen. 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 Sige po, meron pa po tayong siguro, pwede pa, mga 5 minutes po na bilog, na group sharing po. You're so good to us, God. Let's sing it. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. Giving me eternal life, and your word to light my way. Giving me your spirit, with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. Giving me
my soul is filled with peace. You are my provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. I just want to thank you with every beat of my heart. I just want to thank